pag-uusapan natin, nasa linya na ho natin, si Ginoong Rafael De La Cruz. De La Cruz, candidate Siya ay- marketing lead ng Job Street. Bakit candidate pa lang? Hindi Candidate pa winner? marketing lead. Candidate marketing lead, ng Job Street Street. by SIC. Okay. Ganun pa ba? Sige. Good morning. Good morning, Sir Rafael. Ma'am Susan, Sir Mark, magandang umaga po. Ayun, pag-uusapan natin itong sinasabi mga job application etiquette. Yan. Ayun. Bakit ba? Ibang mga applicant ngayon nakukulangan tayo sa mga etiquette nila. Meron pong nakakapansin po ng dito at dyan, pag minsan, meron mga ginagawa na nasisira yung chance nila para makapasok or matuloy doon sa kanilang application process. Kasi sayang naman po, no? Sayang naman kung kunyari, napakagaling mo on paper, sa papel, sa resume mo, napakagaling mo sa papel, pero pagdating sa interview, meron kang kunyari na-perceive na hindi ka ganda-ganda, baka hindi ikaw yung mapili. Sayang naman yung dream job natin kung ikaw na sana yung nararapat para ron. Ano mga pangkaraniwang na-encounter ninyo na dapat ay don'ts? Dapat hindi lumalabas sa interview na hindi ka aya-aya? Ayun, yung pinaka-common na napapansin namin, Rick, sa mga interview, yung kabado. Mahirap sabihin po na huwag kabahan dahil pag minsan pag sinabi nating panibagong aplikante pa lang, first time straight from college po, no? Tapos hindi nakaranas ng interview. Kabado po. Natural na reaction yun. Opo. Okay. Opo. And kailangan po natin alahanin sa interview po, yung interviewer ng nagsisurvey para malaman kung katanggap-tanggap ka dito sa aming Yung organization. Yung first 90 seconds. 1.5 minutes. Yes. So, Makikita mo first na doon. impressions po talaga really matter. Kung pumasok ka na parang kabadong-kabado ka, anak ko, baka pagdating nito sa trabaho nito, hindi maasahan to. Paano masasabi na in 1.5 minutes alam mo na, ito qualified to, pwede to. Ibig sabihin, ano ba mga initial yung tanong at napipigan nyo na agad sa 1.5 minutes? Yes po. Pagdating dyan, meron konting psychology po na pumapasok dyan, yung mga body language, at yung mga initial questions po na binabato ng interviewer, nalalaman po kaagad yon. Kailangan po tandaan, siguro iwasan na lang po yung topic na ano yung ginagawa nilang hindi maganda para hindi matanggap. Focus po ako kung ano yung mga pwedeng gawin para po tumaas yung chance ng pagtanggap. No? Sige. Yung una, yung pag-research way before, bago pa yung interview, dapat nire-research mo na tungkol sa kumpanya, tungkol sa interviewer. Pasensya na po, pero ginagawa ko po ito nung nag-apply po ako. Sinustok ko po yung mga mag-i-interview sa akin. Hinahanap ko sila sa social media, hinahanap ko yung presence nila. Baka naman kasi meron kaming commonality, meron kaming pwedeng pag-usapan. Ito si Boss Chris, mahilig sa basketball. Baka masingit ko yung usapan na to. Parang paano ba mamalalaman? Hindi ba usually naman, hindi mo alam kung sino mag-i-interview sa isang company? O, kasi di ba, ganun ba? Sinasabi ba kung sino? Maganda po yung tanong na yon. Doon po darating yung research. Kunyari, alam mo naman po, kung ano yung position na applyan mo. Titignan nyo po doon sa online, ano yung table of organization nila. Ito yung boss siguro nito. Ito siguro yung mag-i-interview sa akin. Ito po yung head ng HR. Baka ito yung mag-i-interview sa akin. May information na ako tungkol dyan. Kahit hindi po sa tao mismo yung mag-interview sa akin, pero pag marami kayong pwedeng pag-usapan tungkol sa kumpanya na ina-applyan natin, sigurado maganda at marami kayong mapapag-usapan na commonality at mapapakita yung galing mo pagdating dun sa subject matter na yun. Okay, so dapat talaga yung ina-applyan mo, hindi yung sige-sige ka lang pagbibigay ng resume, dapat kinikilala mo each of them, na kung ano yung nature ng business, 'di ba? Kung saan nag-ooperate, para naman pag during the interview, alam nila talaga na alam mo pinapasok mo. Definitely po, sir. Kailangan talaga
sa mga seminar at workshop ko na ginagawa ko para sa mga estudyante, Mm. number one tip na lagi kong sinasabi, mag-research. Kailangan alamin mo yung pinapasukan mo. Number two, Mm-mm. na kailangan mong isipin pagdating sa interview, kailangan yung mindset mo, sales pitch ito. Yung binebenta mo, Yung sarili yung mo. yung Kakayahan kapasidad mo, Mhm. yes, na maging magaling sa pwesto mo. Mm-mm. Kadalasan, tulad ng sinabi ko, 90 seconds lang po yung window natin. Kadalasan, first question, tell me about yourself. Magkwento ka tungkol sa sarili mo. Ano ba Oo, ikukwento mo? bakit naman? Bang Ano gusto ba niyong marinig? ikukwento? Ano ba Oo. ikukwento mo ba? Ay, actually, di ba? Exact. Baka mamaya oversharing ka naman. Ano bang gusto I'm, niyo lang? Exact. Probinsyana. Oh, Ano ba ikukwento? yung Ano ba importante na gusto marinig ng Correct. isang Oo. interviewer? Oh. Magandang tanong po yan. And yung dahilan kung bakit tinatanong to ng mga interviewers, binibigay nila yung platform sa inyo para i-introduce yung sarili mo at pakita yung kapasidad mo. Kaya pag, kunyari, kausapin mo, "Hi, my name's Rafael. I love K-pop. I like anime." Ganon, walang Walang bearing walang yun. kinalaman. Okay. Yeah, walang kinalaman. Sa trabaho 90 namin. seconds lang po, automatic, minus 10 seconds na kaagad yun to try to impress the So, person. Ay, ano? kung sabihin ko, I'm hardworking, I'm aggressive, Yan. ganon. Ganyan? Lahat naman Ganon ganyan po. sasabihin. Hindi, mali mo nga kung sabihin ni Sam, may sumagot na, Ganon? I love to travel. Ay, Yun ayun. po. Ayoko nang lagi Sa atin po. nagta-travel. Live ng live. Di ba, Sir Rafael, pwedeng may ganun di ba? Yun yung una niyang Yes gustong, po. oo. Actually, kung sa atin lang, dahil medyo matagal na rin tayo sa industriya, sa atin, sasabihin natin na dapat iwasan natin yung ganito. Pero sa mga fresh graduates, hindi po maiiwasan yung mga ganyan. Actually, mas marami sa hindi yung medyo nag-overshare ng hindi iniisip na parang sales pitch. I-introduce na yung pamilya nila, kung ilan yung kapatid nila, and hindi siya nakakatulong doon sa ating tsansa Eh makapasok kung sa magpaawa naisip effect ko. ako, magpaawa effect, Like, paano? I'm the breadwinner. Hindi, ako HR, mas gusto ko malaman yung family Economic, situation mo. I'm Kunwari, the ikaw ba breadwinner? Ano? walang work ang mama ko. Wala. Pang ilan ka? housewife Ilan siya. kayo I'm magkakapatid? the eldest po. Ikaw ay Ayun. nagpapaaral pa. Actually, Yes po, opo. Oh, ay, di anong Good nakikita mo point in po 5 yan. years? Ano, mag-aaral ka pa ba? Magmamasteral ka ba? O anong... Gusto ko po sana magpastoral pero syempre kailangan ko po suportahan yung mga Okay. kapatid ko, Sir Rafael. O kasi at least ako Actually, bilang maganda po HR yan. ako, makikita ko na kung anong long-term plan mo. Kung ikaw naman pala magmamasteral, parang ayoko ata mag-invest ng training sa sa taong ito. O kaya baka iiwan din ako nito. Ibig sabihin, magsisync yung plano ko sa plano mo dapat. Ngayon, kung alam kong ikaw ay breadwinner, that could be to, pwedeng, parang bantahe, pwede ring disadvantage, ha? Sir Rafael. Ibig sabihin, hindi ba mga Actually, ganun na nagmamatter sa inyo? Yes, actually, napakaganda ng mga sinabi nyo. And yun yung kagandahan nun, as long as you're able to connect yung mga items na to yourself. Tulad ng sinabi ko, sales pitch po to. I'm a hard worker. Yun, kaagad na connect. I'm a breadwinner. Dahil breadwinner ako, kailangan duktungan lang natin. Kulang yung I'm a breadwinner. Okay. I'm a breadwinner, kaya dahil breadwinner ako, maaasahan mo ko na lagi akong nasa trabaho, Okay. ganyan. Sir Rafael. Yan, yung hardworking, ibig sabihin gusto mong breadwinner. i-highlight. Ako naman, kanya naman ayoko na masyado ng mga motherhood statement na gano'n. Lahat naman sasabihin, hardworking ako, ako'y focused, dedicated, natural, alam nga naman. Gusto mong ipakita na ano ka. Oo. Ay, hindi, ewan ko ewan ko Yung kung mga nagmamatter yun yun talaga gusto marinig ng HR. But anyway, Sir Rafael, paano mo imamarket ang sarili mong tunay na masipag? Ayun, pagdating po dyan, kailangan gamitin natin mga numero. Yung mga numbers po talagang makakatulong yan sa ating mga kaso. Kasi tama po kayo, pag gamit ng motherhood statement, narinig ko na po yan di ba? Pero pag sinabi mo na number 3 ako sa class ko out of 20 students, consistent ako sa dean's list, pag tinatapatan natin ng numero, pumapalakpak yung tenga ng HR niyan o kung sino yung hiring manager. So, importante, pag may motherhood statement tayo, kailangan tapatan din natin ng numero. And siguro, para makapagbigay ng one final tip,
ito yung favorite na bigay kong tip sa mga fresh graduates. Kadalasan kasi pag nasa interview, iniisip lang nila si HR or si hiring manager, siya lang yung magtatanong. So, tanong lang ng tanong yung HR. Pero kadalasan, yung mga ini-interview, hindi nagtatanong. And sa totoo lang, yung mga hindi nagtatanong ng question sa interviewer, yun yung kadalasan nakakalimutan eh. So, wala kang parang dinadagdag sa conversation. Kailangan natin isipin na conversation din tong interview na to. And pag nagbigay ka ng tanong, lalo na yung pagtanong na napapaisip yung interviewer mo, tatatak na yung tao na to sa isip niya. Ito yung tao na nagtanong tungkol dito. Ito yung nagtanong tungkol sa role niya. And most of the time, ito yung mga very competitive na mga aplikante. And kung kaya mamimik to ng karamihan na magtanong ng questions, talagang tatatak sila sa isip ng HR. Pag tama daw ba itatanong, sir, yung sweldo, yung tungkol sa sweldo, itatanong ba o hintay mo na nakakahiya? o nakakahiya? Very good question. Ito po yan. Meron po tayong tinatawag na game of chicken sa medyo open secret po to. Yung game of chicken, pag si HR unang nagtanong sa'yo, talo ka. Kailangan unahan mo sa interview. Paano, Kasi pag naunang nagtanong sabi ng HR, magkano ba yes, ina-expect mong sweldo? oo, Ganun. sarado ka na. Kumbaga, talo ka na pagdating doon. O magkano ba yung ina-expect mong salary? So, nababracket ka na kaagad. Pero bilang aplikante, kung ikaw yung nagtatanong, Sir, magkano yung natin, yung salary range natin pagdating dito sa trabaho? Then pinapakita na nila yung barahan nila. And masasabi mo, more or less ganito ako. Base sa job description na binigay mo, ganito yung worth na kaya kong ibigay na trabaho para sa inyo. So, kailangan, syempre Filipino, pag minsan mahiyain, ayaw magtanong, lalo na pagdating sa pera. Ano yun? Pero Plus kailangan, o minus ba yun sa isang aplikante? Plus o Hindi minus siya- ba yun? hindi po yun minus for the candidates po. Hindi po iniisip ng HR yun na masyadong matanong to tungkol sa salary. In fact, Mukhang tulad pera ng to, sinabi mukhang ko, pera. Hindi. Oo. hindi naman po. So, yes sir. Pero wag ka mauna, yun ba sabi mo? Kailangan Mauna ka. kayo po yung mauna. Aplikante dapat ang mauna. Kasi more or less, Yes, 'di ba? Hindi din man sasabihin ng HR talaga, kaya dapat itanong mo eh. Correct po, Oo. correct. Ito po, base po sa experience ko to, nung ako po'y nagja-job hunt, medyo marami ng taong nakaraan, napakaganda na po ng interview namin, nakatatlong interview na ako. Pagdating dun sa final interview, sinabi sa akin kung magkano lang yung sahod, napakababa. Sinayang ko 3 araw nun, nag-leave pa ako nun. So, medyo sayang yung oras ko pag hindi mo tinatanong. So, maganda ron para both sa HR at para sa iyo, i-get it out of the way na yung usapan tungkol sa Para salary. in the first place, kaya ka naman ando doon kasi ang hanap mo trabaho at ang katumbas ng trabaho ay Pera. sweldo, pera, di ba? Tama po. Oo, so mas maganda na kung unang araw pa lang, kung yan man ay magiging 3 araw na interview, unang araw pa lang, alam mo na. Di para hindi yung gaya na nangyari sa Sir Rafael, 3 araw, tapos hindi ka rin naman tumuloy. Kasi yung sweldo, hindi mo na masyadong gusto. Oo nga. Di Ano, sayang sir? lang ang oras yung pareho. Oo. Opo. Yung Sir Sir Rafael, yung turn off ba sa inyo pag yung napakadaming nilipat-lipatang trabaho? Oo, Yung palipat-lipat. palipat-lipat ba? Ilang buwan, isang taon, Oo. ganyan. Ayun Napakagandang tanong po niyan. Napakagandang taon. Pwede ako mag-spend ng siguro 1 oras pag-usapan to, pero yung gist lang po neto, nung nakaraan, siguro panahon ng tatay ko na isang kumpanya, isang career, isang kumpanya lang, yun yung ideal setup. Pero ngayon po sa Gen Z po, yung habol po talaga ng Gen Z, itong kabataan right now, experience po yung habol nila. Hindi na tulad dati na iniikot natin yung trabaho sa ating buhay. Ngayon baliktad. Baliktad. Yung buhay natin, iniikot natin sa trabaho. Ngayon, yung trabaho, iniikot natin sa ating buhay. So, baliktad ngayon yung iniisip. So, kung kaya ko ipasok yung trabaho, ito yung iniisip ng kabataan, na
kumuha ng ganitong trabaho, only until may silbi ka sa akin, magsistay ako. Pero kunyari, lumipat na ako, meron na nakitang better opportunities, nilipat na rin ako ng ibang trabaho. And yung HR po natin, yes? Yeah. Oh, sige sir, go ahead. Tapos, yung HR naman po natin, hindi naman po totally unaware sa nagyayaring ganito sa kabataan dahil generational po siya eh. Nag-a-adapt din po yung HR pagdating dyan. So, nakikita natin yung magagandang mga incentives right now na lumalabas, yung mga work from home, yung mga mas mataas na sahod, yung mga iba-ibang mga benefits. So, kumbaga may panlaban din naman po yung mga kumpanya pagdating sa frequent job switching po. Kasi doon sa yung nakikinig ako sa mga job interview doon sa mga kino-cover kong job fair, ay inuurirat talaga ng mga HR yung bakit ka umalis dito? Isa-isahin niya. Talaga? Ay di ang dami namang ano. Okay, itong trabaho mong ito, bakit mo to iniwan? Di ito naman si aplikante, sasabihin. Papaliwanag siya. Siyempre, ang normal na kwento sa ganyan ay unhappy. Siyempre. Kaya ka nga umalis eh. Or career, yung career advancement, ganyan. Tapos, dito, ba't mo to iniwan? Di sad story rin yan. Ito, bakit ka umalis dito? Di siyempre sad story rin. Iniisip ko, ay inuurirat pala yung ganon. Ay anong dapat sasagot doon ng aplikante para hindi naman mukha siyang yung hindi mo kayang magstay sa isang kumpanya dahil ikaw talaga may ugali. Oh. That's true. To be fair din naman po sa mga kumpanya, ito naman hinanap nila, mga red flags. And tama naman po pag nakita natin, itong tao na to may attitude issue po siya pagdating sa trabaho o may performance issue. Right din yan na silipin ni HR. Pero let's say it's a matter of yung gusto lang nila is mag-search ng other opportunities. Bilang aplikante, pag tinanong ako ng question na tungkol sa aking work experience, dapat very cordial, dapat very positive, yung wala kang sinunog na mga bridges. Nag-enjoy po ako rito sa trabaho na to. Kaso feeling ko, it's time for me to grow. Habol ko is growth. Naghahanap ako ng bagong skills na unfortunately hindi na-offer ng current employment ko. So okay yun, yung mga ganun ng Yes po. Maganda yun pagka ganun ang magiging rason, maririnig nung pinag-a-applyan mo na okay, kung gusto mo sanang ganito pa, hindi nga na-i-offer dito, then you transfer sa isang company pa. Okay, yung ganun Sir Rafael. Definitely po, ma'am. May nagsabi dito ewan ko, totoo daw ba to, Mr. Rafael? Pag daw nakipagkwentuhan ng interviewer, malamang tanggap ka na. Kaya daw dapat maging conversant din. Wag daw isang tanong, isang sagot. Yung ganon, yung bang ganyan, sir, ano bang natin dyan? Sa totoo lang, magandang senyales po yan pag tumatagal yung interview. Meron po tayong mga study, nagko-correlate. Pag medyo tumatagal yung interview, ibig sabihin gumaganda yung chance. Hindi siya garantisado na porket umabot ka ng 2 oras, baka maboka yung HR lang talaga, no? Pero more likely than not, maganda po yan. Ibig sabihin, nakikita nilang, komportable ako sa aplikante na to. Kaya kong magkwento tungkol sa kumpanya dito. At nakikita ko na, binibrief ko na, kunyari, nasa interview pa lang, ito yung mga trabaho na gagawin mo, siguraduhin kausap mo si ganito ganyan sa ganitong department. So, nakikita na nila yung future mo dun sa organization. So, tama po yung comment ng nagsabi na pag tumagal yung interview, maganda yung kakalabasan. Malamang, tanggap ka. Ito, yung naman, Sir Rafael, yung appearance, pagka ikaw ay haharap na sa interview, ano ba dapat ang proper attire mo? Dapat ba mas maganda ka pa doon sa HR? Dapat ba ikaw ay fully made up? May eyelashes ka ba dapat? Ang buhok mo ba dapat? Nagpa-blower ka ba? Paano nga ba? Ano ba yung OA naman sa tama lang? Paano nga ba yan? Magandang tanong po yan. Yung sinasabi po talaga na anecdote, totoo po yan. Dress for the job you want to apply for. Kung ano yung gusto mong trabaho, dapat ganun din yung itsura mo. And dapat best foot forward palagi. Yung sinasabi naman, taking it to the extreme, yung sobrang extreme naman na yung talagang maglalashes, yung talagang magpapasalon pa. Sometimes po, it might not work for your favor pag minsan na baliktad pa yung magyayari kasi
bilang HR, ma-intimidate ako sa ini-interview ko. Baka iniisip nito, masyadong malaki yung hinahanap na sweldo nito, masyadong yamanin ata yung tao na to, di ba? Oh. So, kailangan isakto lang natin, ibagay lang po natin sa i-interview. Kunyari, middle management na po tayo or manager at medyo mataas na yung katungkulan. Siguro pwede ka na magkurbata, pwede na tayo magpomado, ganun po. Pero ito, totoo talaga to. No? Talagang kung sinong may tsura, pogi at maganda, gets the job, ano? Ganon? Sa Rafael. Lamang agad. Tanungin natin kay Sir Lamang Rafael. agad Sir, ng ganun 10 ba? points. Bakit ang ina-applyan ba? Model? Lamang ng 10 paligo. Ganun ba, Sir Rafael? Tanong mo, sir. That's actually a really good question, no? Meron studies na ginawa namin before na pagdating doon pa lang sa resume, sa resume profile photo, yung ID photo na dinudugtong sa resume, depende po sa ayos natin sa image na yun. Kung maganda yung itsura natin or maganda yung ayos natin, mas mataas yung chance natin para matanggap sa trabaho or mag-move forward sa application process. Does it mean na pag gwapo ako or maganda, mas maganda yung chance ko matanggap? Not necessarily. Pwede po na hindi naman ako kagwapuhan, sabi kong hindi ako ganun kagwapuhan. Pero pagdating dun sa picture ko, nakangiti ako, sobrang energetic ng mukha ko, yung damit ko dun sa photo, napakaganda, naka-necktie ako. Tapos parang ready ako, di ba? Isipin ko bilang HR, okay tong tao na to, sumisigaw sa picture niya, energetic, sumisigaw sa photo na to, go-getter. So talagang tataas yung chances po natin pagdating sa ganun. Oy, by the way, isingit ko lang yung sa picture. Huwag nyo masyadong finifilter yung nasa resume. Kasi dishonesty. Pagharap mo sa HR, ibang tao pala yung nasa resume. Hindi, ganito yan. Di ba, Sir Rafael, titignan mo yung picture sa kayong Parang, ikaw ba to? Uy, kinis Wow Ano nangyari? Nabalis ka? Ikaw ba to? Yes, sir. O, di ba, huwag You look 10 years younger, ha? Huwag, no? Mahirap yan, ano? Medyo konting i-balance naman natin. Mga medyo maximum of 2 to 3 months ago yung gamitin natin na photo. Tsaka Ako po guilty. Ako po guilty. One time, nag-forward ako ng resume nun wala pa po ako sa JobStreet. Mga 5 years prior yung photo ko, so mga 40 pounds yung tinaba ko since then, no? Pagka sabi sa akin ng HR, ikaw ba talaga to? Ba't ang payat mo rito? Diba? Yung baka biglang tanungin ka, yung nakaka-offend naman yan pagka sila, ikaw ba to? Yeah. Wow. Ano baka wala sasabihin niya, ikaw ba to? Pag sinabing, wow, parang hindi siya naniniwala. AI mo to, Diba? Yun. So, dapat ko ano lang talaga. Be Diba honest. dapat wala ka mag-photo? Huwag ka mag-photoshop. Huwag, Mas maganda kakabukuhan din naman. Mas maganda nga yung parang pag nakita niya sa picture, mas na-impress siya sa'yo ng personal. Parang, you look good, more in person. Ganyan, diba, sir? Kisa yung, parang ano naman to? May daya. Pero to be fair po, wag po natin gawin yung parang ginagawa natin mga 20 years ago, 30 years ago, yung standard ID photo, yung nakasimangot, tapos ang talas ng tingin sa camera, yung mga photo me, na mga ID dati na ginagawa natin sa resume. Huwag po natin gawin yan. Yung konting ngiti naman po, yung medyo friendly yung appearance natin at pinapakita natin yung positive energy natin sa hirer. Yun po talaga yung kailangan. Ayan ha. Ano na yung, ang dami na nating ibinibigay na tips doon sa ating mga taga-pakinig. Sana ho yung mga nag-ano dyan yung mga sinabi ni Sir Rafael, dahil si Sir Rafael naman yan ho talaga yung trabaho na. Makatulong ho sa inyo para hindi nyo na makommit yung mga hindi dapat ginagawa during the job interview. Ano po, Sir Rafael? Gabay lang. Sir, salamat ha. Walang anuman po. At sa Anytime po, tawagan niyo po kami pag meron mga ganitong usapan. Of course. Ayan, salamat. Alam mo, para naman makatulong tayo sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mr. Rafael. Good morning po. Good morning. Yes, Rafael de la Cruz, candidate marketing.